Yon, panibagong araw, panibagong buhay ka. Nandun na naman tayo dito. At syempre, hindi mawawala ang mga aberya. So mga kamama, nakakalungkot mga isipin sa mga subscriber natin, saka sa mga viewers natin, na pornada yung long drive namin. Kasi napakaraming nangyari dito ngayon sa lugar namin dito. Maraming nangyari na hindi natin ina-expect na mangyari. So ano pa bang dapat gawin ni kamama? Wala na tayong magagawa. Kahit mismo kami ni Mrs., sobrang parang na-upset na lang kami. And then may mga bagay na nangyari na parang nagbigay sa amin ng sign para hindi kami tumuloy sa long drive, which is eto na, at pagkukwentuhan na natin ngayon mga kamama. So ngayon, nabalitaan na natin, di ba, mayroong mga nanggugulo dito, may mga nagbasag ng salamin. Actually napalitan na yung salamin ng kapitbahay namin, pinalitan na kahapon. And then di ko ina-expect, damay din pala kami, nadamay din kami sa kalokohan ng mga nandito sa paligid, which is ito yon. Yan, yung ano niya dito, yung wind reflector niya. Nagtataka ako kasi nagpunta ako kila Kuya Alex at papacheck ko nga yung sasakyan dahil maglo-long drive nga, di ba? Ipapacheck ko yung sasakyan para kung pwede siyang i-long drive, para ito na lang sana yung gamitin namin ni Mrs. Nakita niyo naman, bumili na kami ng kung ano-ano, mga pagkain namin, ibabao namin sa biyahe. Yun na nga, pinacheck ko kay Kuya yung sasakyan kung pwede to. And then bago i-check ni Kuya, nakita nga namin tong yung wind reflector niya umuuga. Nung pag-angat namin, natanggal na pala yung tornilyo dito sa may ilalim. Siguro pinwersa niyang tanggalin, parang gano'n ang dating. Kasi imposibleng imposibleng masira ng gano'n lang yun eh. Natanggal na siya. So ginawa ko, nilagay ko na lang muna sa hood ng sasakyan ko yung mismong reflector. The same time, habang chinecheck ni Kuya Alex, nakita ko naman to. Ayun o, walang salamin. Tinanggal yung cover. O, natanggal o. Pinagtripan, tinanggal yung cover o. Ayun o, basag o. Ang pinoproblema namin dito, kung hindi namin papalitan to, sabi ni Kuya Alex nga, at hindi mo tatakpan yan, pag naulanan yan, mag-short circuit yung yung saksakan nito, yung pinaka valve. So yun na nga. At nangyari din mga kamama, habang chinecheck ni Kuya Alex, may mga napansin siya na masasabi yang baka hindi na pwedeng hindi pwedeng ipang long drive to dahil mahirap na, risky, dahil may bata pa tayong kasama, di ba? So ito yung nakita niya. Ayan, ito nakita niya, chinek niya, meron ditong sway bar link, di ba? Ayan, kompleto yan. Tapos ang balak talaga, papalitan na rin tong sinabi naman talaga na sa akin dati pa, napalitan na yung tag dito, yung struts. So ngayon, lilipat ka sa kabila yung manubela. Papalitan na nga yung struts, which is pag pinalitan mo yung kabilang struts, kaya dapat kabila rin. So yeah baby, andito kasi Jacob eh. Alam mo naman, dalawa lang kami ni Jacob sa umaga, si Mrs. Amy pasok sa hapon. So ayan na, sabi ni Kuya, may nararamdaman ka bang parang tumutunog kapag nagdadrive ka? Akala ko kasi dahil pinapalitan natin rin, pinalakihan natin yung gulong, is akala ko sumasadsad, kasi inang yung thinking ko na baka sumasadsad nga daw. At dito sumasadsad nga yung gulong dito sa may gaya lang ha, sumasadsad dito pag pinipita ko, yung pala hindi. Ang problema pala is ito, na lang, pihit ko pa ng konti. Akala ko yun yung ito, pinihit ka na. Akala ko yun yung pinaka reason bakit sumasadsad. Yung pala mga kamamaw, ayan tanggal na kita nyo mga kamamaw yun wala nang tornilyo tong ayun yung strut sa kabila meron, ito wala na natanggal na siya. So kailangan na nating palitan o lagyan ng bago. So ngayon
Kaya talaga yung palitin mga kamama, ito talaga yung palitin na struts. Pero kailangan natin palitan, kabilaan na. So ayun, nagkwentuhan na kami ni Kuya Alex about dito sa nangyari na to, na sway bar links tsaka struts yung palitin. So ngayon, maraming senyales nga na ibinigay si Kuya Alex na Kuya Alex tsaka itong mga pagkakataon na to, may binigay nga senyales na baka hindi na kami pwedeng tumuloy. Tinry namin na pumunta ako kahapon para bumili ako ng parts ng sasakyan, but eventually wala sa part source ng struts, even do sa ibang branch. Tinatanong ko, nung natanong ko pala doon sa part source na isa, sabi niya meron daw dito sa kabila sa may 8th Street. Nung tinek ko siya, sabi niya meron, gato kompleto na, i-order ko na siya. Pero bago ko siya in-order, sabi ko sa kanya, can you double check first? Because my vehicle is 2008 Ford Sports Truck. 2008 Ford Explorer Sports Truck. So pinadouble check ko. So ang tinay pala nung lalaki, kaya sinabi niyang meron siya doon, kasi nangyari na sa akin before nung bumili ako ng salamin, nung nabasagan tayo ng salamin sa Regina pagaling. Sinabi ko na yun ang sasakyan ko, 2008 Ford Explorer Sports Truck. Ang binigay is Ford Explorer na SUV, which is nagkataon naman na kasya yung salamin, nagkataon lang na magkasize sila. So naisip ko yun bago ko in-order, sabi ko double check mo muna kung iyan ba 2008 sports truck na Explorer o 2008 na Ford Explorer lang yan na SUV. Baka ako magkamali kasi na-experience ko na yun. Yung chinek niya is mali nga siya, hindi niya nalagay yung sports truck, which is okay na rin na double check natin, dahil baka mamaya hindi rin naman biro yung order o presyo nung mga bibili nating gamit is masayang lang. Hindi naman sa masayang, ibabalik. Kumbaga sayang yung oras, sayang yung paghihintay. So ayan, nagbigay na sila ng presyo. Ang bigay sa akin quotation is, ito yung receiver. Quotation niya sa akin, pero isa lang ang sway bar link nito na presyo, parang 1,033. Yun yung total, apat na. Bala ko kasi, sabi ni Kuya Alex na nasuggest niya, palitan na yung apat pati yung sa likod, dahil para sigurado. Syempre, si Kuya Alex hindi magbibigay ng komento o suggestion kung sa tingin niya is doon ako safe at doon ako mas makakatipid. Sabi nga nila, kung papalitan ko isa, papalitan yung dalawa, 'di ba? Palitan na lahat, dahil sigurado pag pinalitan ko yung dalawa diyan sa harap, ang magti-trigger diyan na mabilis maano yung harapan, dahil maghahabol sila dun sa yes, yon. Gagalit na kasi, maingay kasi si daddy. So ayan ang mangyayari, lipat mo na nga ako dito sa mga kamama, sa may likuran niya. Tatabi ako sa iyo. Yan, kung mangyayari nga mga kamama is, kung papalitan mo yung harapan, palitan na natin yung likod para at least yung kaskas niya, tsaka yung nung nga natin, nung sasakay natin is hindi na makakaramdam ng parang stress yung ibang parte ng sasakyan. So palitan na natin ng apat. So ay binigay ko nga sa inyo yung is nakalagay is 1,033. Sorry, isang sway bar link tsaka apat na strut front and rear. So 10-10 ray ko kasi nga walang haba ng kwentuhan natin. Masyado mahaba ito mga kamama, kasi nakaka-stress din yung nangyayari na imbis na makapag long drive kami ni Mrs. hindi tuloy na tuloy. Naka. Naisip ko na. Tapos ayun, nagpunta ako sa online. So ngayon, nag-check ako. Ayan, papakita ko dyan. Ipapapap ko na lang dyan sa screen para mas maganda, mas makita nyo detalyado yung ayan nga, babasahin ko dito. Ayan. Nakakuha ko ng sa online na parang ang binigay sa akin ng part source na medyo mas mahal siya. Actually nga, times 2. Pero pinakita ko naman kay Kuya to kung approve sa kanya. Approve naman kay Kuya to dahil Amazon naman to. So ang niya is, yung binigay sa akin ni part source na presyo kahapon is parang yung per strut is 200 something. So ito, nakakita tayo ng
ng parts, pero magkaiba siya ng presyo. Yung both, lahat ng parts na nandun is parang 200 plus. Yun ang pinakamababa eh. Tapos yung iba may 300 plus pa eh. Ito nakita ko sa Amazon, yung front strut niya is ano, kailangan. Yung front strut niya is dito. Ito yung front strut niya is halagang ito pala, rear strut niya is 389. Ayun, pares na yon, $389. Tapos yung front side niya is ano, 269. So ipapakita ko na lang sa screen para makita niyo yung presyo. Ayun, so nakatipid tayo ng ano, parang almost half nung presyo ng biligay nung ano from. So 600 lang to in total kung titingnan natin. 389, 500, 650. Oh, from 199 hindi kasama yung sway bar links. From 199 yung presyo ng apat na struts doon sa ano, sa part source. 650 na lang dito sa online. So plus tax pa rin naman 'to eh. Lagyan pa natin tax. So same thing. And then ayun nga, nasira yung salamin, di ba? So nakakita rin ako ng ano. So makto naman nung nagtingin ako sa Amazon, ang nakita ko is yung salamin talaga na ano, kung ano yung kulang natin, yung wala lang natin nakalagay yung Quapo left fog light. Sakto kaliwa ito, 'di ba? So kaliwa yung mapapalitan natin. Nakalagay naman kaliwa eh. So we'll see. So parang pag-iisipan ko kunin ko tong left o para sigurado na lang both na lang kasi may nakita rin ako dito na kabilaan din eh. So baka yun na lang din ordering ko ano na left and right na para parehas na siyang mapalitan. And then problema na to dati pa ang issue nung ano niya yung front hood lift nung sasakyan natin. Pag inangat mo siya bumabagsak. Sabi ni Kuya Alex yung chinek niya. Sabi ko, ba't himala Kuya Alex hindi bumagsak yung ano yung hood. Hindi pag mainit. Pag sinagad mo yun, hindi bababayan. Pero pag subukan mo malamig, pag angat mo bababayan. So ayun na, nakakita $57 lang. Eh inisip ko naman, ba't iisa-isahin ko pa? Eh kung ordering ko dumating na lang ng isang bagsak, eh hindi naman din kamahalan yung hood lip, 57 lang naman. Tapos yung etong sa fog light kasi kailangan na natin palitan. So may nakita ko dito parang 101, apat, ano na yung dalawa na yun. Front and left na baka yun na lang kunin ko kung magdadagdag na lang ako ng $20 something. Pag-iisahin ko na para pag inayos ni Kuya Alex isang, alam mo ba yung isang bayaran na lang. Which is na nakakaano lang mga kamamo is, alam mo yung mga biglaang ganito senaryo na papag-usapan lang din natin. Mga biglang senaryo na minsan may nagbibigay sa'yo ng sign na biruin mo dito sa lugar namin. Syempre kung iwanan nga naman namin yung dalaga namin, tas kami mag-i-enjoy doon. Although safe naman dahil babantayan din naman ng kapitbahay namin na dito na pag natimbrehan ko naman yung kapitbahay na silipin yung bahay. Ganun din naman sila pa nag-out of town sila. Sinasabihan nila kami binabantayan namin yung bahay. Which is yun ang kagandahan pag marunong ka makisama. Ulit-ulitin ko. Marunong ka makisama sa kapitbahay. Pasensya na, nabahinga ko eh. So yun na. Nagbigay ng senyales na sira yung sasakyan. Siyempre, pag umalis kami ni Mrs., gastos din, di ba? Ulit to si Jacob eh, hindi makapag-vlog si Daddy. Gastos din na nagbigay siya ng ano na wag na kaming tumuloy. Siguro baka etong taon din baka tumuloy pa rin kami kasi may day off naman ako, di ba? Ang gagawin na lang namin is pa-priority na lang namin. Ayun pa, isa pa palang reason bakit hindi kami tumuloy. Pero syempre tutuloy naman kami ngayong taon kung sakaling hindi lang ito yung date na pupuntahan namin. Syempre pag naayos na to, magagamit na namin, di ba? So hindi na kami arkila. Magkano rin yung arkila, share ko na lang din para maano nyo. Ang nasabi sa akin is 115 pag truck, pickup truck per day. Tapos sa ano yun, sa Enterprise yun. Pag sa SUV is 140 per day. Plus ano pa, syempre magdadagdag ka pa ng insurance, may tax pa yun. So like around nasa 500 to 600 din ang sasakyan mo. In 3 days, kung arkilain ko kasi di mo pwedeng 2 days na di mo na mapipick up ng umaga na paalis ka. Tapos, alam mo yung ganoon. Syempre pipick upin mo yun ng ahead of time bago ka umalis.
So, ayun na nga, inisip ko, kung 600 plus ang gagastusin namin, magkano ba yung binili natin ngayon kung bibili natin, orderin natin pamalit ng gamit dito? Di ba kapresyo nung gagamitin natin sa biyahe. So, yun na, na-decide namin ni Mrs. na gano'n na lang. Kasi mas magandang, imbes na i-arkila namin ngayon, tapos iisipin ko pa yung sasakyan pag umalis ako, na hindi pa siya ayos, di ba? Paano ko siya gagamitin pagbalik ko sa trabaho? Unahin ko pa ba yung ganoon, di ba? Ay, naunawaan naman na ni Mrs. Kasi ako, syempre si Mrs. madalang lang lumabas yan. Di pa niya na-explore yung mga ano dito na medyo malapit sa Canada, di ba? So ay naintindihan niya. O isipin mo, in short, inisip na lang namin para pampalubag-loba sa aming hindi pagtuloy is yung pinampagawa namin ng sasakyan, yun dapat yung pang long drive namin. So, makatipid na kami. Safe pa yung sasakyan namin. So, malaking bagay, di ba? So, ngayon, idadaan na lang ako, baka dumaan din ako sa part source. Bili ako ng sway bar link. Kasi baka mamaya maubusan ako ng sway bar link. Yun naman ang maging problema ko pagdating nung orderin natin sa Amazon. So, mga kamamaw, punta muna tayo doon. Yan, dito tayo sa part source, mga kamamaw. Bit-bit ko pa tong aking anak kongkong. Yan, dito kami sa loob. Dito kami sa labas. Bibili kami sa part source ng sway bar links. Baka kasi maubusan tayo ng stocks. Mahirap na. Diba? Ayan. Nandito yung mga parts ng sasakyan na. Ayan. Halos lahat nandito. Even yung mga pintura ng Even yung mga pintura ng sasakyan. Nakatutok kay Jacob Ay, magtatanong tayo. Baka mamaya maubusan. Mas mahirapan pa tayong bumili. Ay mga kamamaw, nakabili na ako ng sway bar links. So ayan. Yung sway bar links. Dalawa na binili ko kasi pag pinalitan ko yung harapan, palitan ko na rin yung likod. So nakatipid tayo doon dahil ang presyo ng sway bar link, hindi naman sa nakatipid, ibig sabihin hindi naman siya kamahalan. Kumbaga, yung mas mura niya is $18 and then yung premium niya, may dalawang choices yung premium which is $38 saka isang $21. So, bakit sila magkaiba? Yung $21 is yung regular, kumbaga ba yung design nung sway bar link is parang regular design lang siya. So $21 siya. Yung isa is parang magandang klaseng itsura nung sway bar links is 38 siya. Pero mas kinuha ko na lang yung premium na $21 dahil di ko naman din dahil hindi naman din kabaguhan din ng sasakyan natin para ipakilagay din natin na sobrang rin yung ilalagay natin. Magandang klase na kasi premium naman yun. So kinuha ko siya ng $21 each. So ayan, nakabili na tayo. Ngayon daan lang ako sa bangko tapos orderin na natin sa online yung yung struts, yung front and rear struts. Kamama, dito na ako sa bahay. Dinoble check ko kasi yung order kasi tinitingnan ko kung tama ba talaga yung pag-light na nabili natin, which is ito, papakita ko sa inyo. Yan, so ito yan, di ba? Pag pinindot mo yan, mga kamamaw, left side ang nakalagay. So, ang lalabas nakalagay is front bumper driving fog light driver's side. So, chinek ko na yung left. So, kasi baka mamaya makonfuse ako. Pag nasa driver's seat ka kasi naka-left siya. So, syempre, pag humarap ka sa harap ng sasakyan, nasa right side siya. So, ngayon, pag pinindot ko itong right side, ang lalabas is front bumper driving fog lamp passenger side. So, it means tama nga. Ayan. So, para hindi na natin bilhin yung 105, yung $75 na lang bilhin natin. Ayan. Front bumper driving yon. So, yun yung naka-reserve sa aking left side. Ayan. So, ayan yung mga order natin, mga kamamaw. So, ngayon, orderin na natin. Ayan, pati itong order ko na. So, pipindutin ko na, mga kamamaw. Ito na, 733. Proceed natin. So, ang babayaran ko total is $827. So, parang nadagdagan siya ng nasa 90 yung tax. Ayan. GST, $17. GST, HST. Estimated PST, RST, QST, $23.86.
Import fees, ayun, bayad talaga tayo ng ano, for shipping. Kasi galing pang US ata ito eh. So, 800. Tingnan natin, double check ko lang ha. Double check ko lang yung address. Arriving niya is June 9 to 11. So, ano bang June 9 to 11? Next week. So, next week pa natin makukuha tong ano. Arriving June 9. Pero kung papa-express ko siya, lalabas na siya ng Friday. Kaso nga lang, June 6, Tuesday. Anong petsa ba ngayon? Oh, June 3 na ngayon eh, di ba? So kung ano siya, papaano siya Friday, June 6. Ang pinaka-ship na mabilis niya, dagdag natin 29. Oo, anin ko na lang mga kamamo, ipa-express shipping ko na lang kasi wala akong pasok eh, di ba? Wala akong pasok kasi ng etong linggong to para at least yung expected time na dumating yung ano, ma-receive agad natin, makita natin kaysa yung ano pa natin next week baka mamatapat na wala ako, o di ba? Ay magiging total niya from kanina, magkano ba yung kanina? From kanina 827, 861 lang naman. So okay na rin. Yan ako na. I-order na natin. Yan, place your order na. So ayun mga kamamo, in-order ko na. Iba-iba pa rin siya kahit na ano siya, tag dito, in-order ko siya ng parang nagdagdag ako ng ano para mapabilis yung shipping. Nung lumabas siya, yung iba darating itong Friday, yung isa sa June 10 to 16 pa, tapos yung isa i-email na lang ako, i-update na lang kung kailan darating yung item. So it means hindi rin darating yung item na sabay-sabay kasi nakalagay doon kanina na ano na pag isinip ko ito ilalabas. Pero we'll see, malay natin, hindi natin ano. First time ko kasi nag-order ng ganun kadami. 4 yun eh. So, sana dumating nga siya ng Friday dahil nagbigay naman tayo ng extra payment. At the same time, biglang makulit tong si Jacob. Biglang sumabay ng umiyak nga siya kanina. Parang tinawag niya ako. Eh si kamama minsan matarantahin. So, pagsilip ko, akala ko hindi nag-place yung unang order. Inulit ko. Pagtingin ko, buti na lang. Dinouble check ko. Nung pag-double check ko, dalawang order rin lumabas. Kinancel ko na yung nauna. Dahil doon sa pangalawa, nakakita ko ng kapares nung ano, yung parang ano, tag dito, yung lifter doon sa may harapan ng ano natin, ng hood natin. Para pag inangat mo yung hood is, natataas siya, hindi siya yung katulad na nasisira nung nakaraan bumababa. Nakakita ko na $24 lang, imbis na 57. Pares lang din sa Ford, tapos dalawa pa yung nakita ko. Yun na lang kinuha ko kasi hindi rin naman natin kailangan na sobrang talagang mamahalin na ano dahil luma na nga yung sasakyan natin. Okay na yung ganon, kahit pa paano may tataas siya, tapos dalawa pa yung nakuha natin, kaliwat kanan pa. So yun gagawin natin, yun na lang gagamitin natin. And then yun na lang yung in-order natin. So yung pang express shipping natin na parang additional $24, doon na lang kinuha sa $57 na dapat, which is yung front lifter natin na ano, yun na lang dapat ang 57. Doon na lang natin kinuha pang shipping. So ayun, buti na lang na-check ko. Makakama sa sobrang dami kong iniisip. Minsan, nagsasabay-sabay na sa utak ko paano ko i-assist lahat. Tapos ito, may kalaga nga tayo na makulit. Buti na lang dinouble check ni Kamama. Lagi pumapasok sa isip ko na parang nakastress na parang double check ko palagi para mapaayos ang lahat. Dahil sa sobrang dami ko din minsan iniisip. Minsan may nai-skip ako. Tapos marirealize ko na lang mamaya, yung order na to, kung na-order ko na pwede na may cancel, kaso nga lang syempre, iba pa rin yung naaasikaso na natin ngayon kasi gusto ko na dumating na maaga dahil nag-iisip ako na gamitin nga yung sasakyan na alam natin may palitin na pala, diba? Masakit sa ulo yun, tsaka may kasama pa tayong bata, may kasakay tayong bata. Inaano ko yung safety ng mga pasahero, lalo yung anak. So ayun mga kamamot, ako'y kakain muna at medyo parang kailangan ko ng lamnan.
yung utak ko. Maraming salamat dyan mga kamamo sa inyong panonood. I-update ko na lang kayo sa mga mangyayari dito. So ngayon, na nangyari. Pasensya na po muna pala sa mga subscriber natin na nag-abang para dun sa long drive natin. Huwag kayong mag-alala po. Ayusin ko lang po yung sasakyan at kung maayos yung sasakyan, magsiset kami ni Mrs. at tutuloy pa rin kami. Nagugutom na yung bata mga kamamo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe at pag-like ng ating video. So mga kamamo, panibagong buhay, panibagong araw. Sorry, lagi ako nagkakamali. Panibagong araw at panibagong buhay. Canada na naman tayo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.